Sa bawat panahon ng halalan, hindi lamang mga kandidato ang nagdidikta ng magiging direksyon ng ating bansa, kundi pati ang mga mamamayan na may solidong boto. Isa sa pinakamaimpluwensyang puwersa sa ganitong usapin ay ang Iglesia ni Cristo, na kilala sa kanilang straight voting o isang organisadong nagkakaisang paraan ng pagboto, kung saan ang kanilang mga kaanib ay bumoboto bilang nagkakaisang pangkat, alinsunod sa payo ng kanilang namamahala. Ngunit ngayong halalan, papaano kung Team Suka o ang mga kandidato sa ilalim ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon matinding oposisyon laban sa kasalukuyang administrasyon ang pipiliing suportahan ng Iglesia ni Cristo? Ano magiging epekto nito sa politika? Magbabago ba ang balanse ng kapangyarihan sa Senado? Mas titibay ba ang depensa ni VP Sara laban sa impeachment? O mas lalong iigting ang sigalot sa ating gobyerno? Ngayong araw na to, susuriin natin ang malalim na epekto ng suporta ng Iglesia ni Cristo sa isang grupong tulad ng Team Suka at kung paano nito mababago ang hinaharap ng ating bansa. Kaya kung ready ka na, stay tuned. Kung susuportahan ng Iglesia ni Cristo ang Team Suka, maaaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa Senado. Dahil sa kanilang straight voting system, posible nilang maiangat ang buong slate ng Team Suka sa napipintong pagkapanalo dahil ilang milyon agad ang magiging advantage nila laban sa mga katunggaling kandidato. Ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa political landscape ng bansa, lalo't matindi at garapalan na ang pagsasalsal sa pondo ng bayan ng mga tiwaling opisyal at kawani ng pamahalaan. Tignan natin ang mga positibong epekto kung ang Team Suka ay makakapasok sa Senado. Una, kung ang Team Suka na pangunahing binubuo ng mga kritiko ng administrasyon ay makakapasok sa Senado, maaaring maging mas aktibo ang Senado sa pagsusuri at pagkontra sa mga pulisiyang itinutulak ng Malacanang. Ito ay magre-resulta sa mas mahigpit na checks and balances sa gobyerno na maaaring magbigay ng proteksyon laban sa mga batas at proyekto na maaaring abusuhin ng administrasyon. Ikalawa, kung maraming senador mula sa Team Suka ang mauupo, maaaring mahirapan ng mga naghain ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na maisulong ang kaso sa Senado at may panalo. Ang Senado ang magsisilbing impeachment court, kaya kung mas maraming pro-Sara o hindi pabor sa impeachment case ang maluluklok, malaki ang tsansang may basura ang kaso laban sa kanya. It's a number game, ika nga. Ikatlo, ang pagkakaroon ng mas malakas na oposisyon ay maaaring magresulta sa mas detalyadong pagsusuri ng mga proyekto at panukalang batas, lalo na mga may kinalaman sa budget allocation, foreign policy, at economic reforms. Sa ganitong setup ay maaaring maiwasan ng mga proyektong puno ng anomalya at katiwalian na magliligtas naman sa pondo ng bayan na mapunta sa bulsa ng mga ganit at hayok sa pera ng bayan. Ikaapat, kung tuluyang mananalo ang Team Suka, maaaring bumaliktad ang political landscape mula sa supermajority ng administrasyon tungo sa isang pantay na distribusyon ng kapangyarihan sa gobyerno. Magkakaroon ng mas malawak na debate at diskusyon sa mga isyong pambansa na maaaring magresulta sa mas makabuluhang batas at mga pulisiya.
Pag-usapan naman natin ang mga negatibong epekto nito sa ating pamahalaan. Una, kung magiging sobrang dominante ang Team Suka sa Senado, maaaring bumagal ang pagpasa ng mga mahalagang batas, posibleng magkaroon ng gridlock o patayan ng mga panukala kung ang administrasyon at Senado ay magkaiba ng pananaw. Ikalawa, ang masyadong matibay na oposisyon ay maaaring magpalala ng hidwaan sa pagitan ng administrasyon at ng mga kalaban nito. Sa halip na magkaisa para sa ikabubuti ng bansa, maaaring maging mas personal at puno ng sigalot ang politika sa loob ng gobyerno. Ikatlo, ang mga flagship projects ng administrasyon tulad ng infrastructure projects, defense modernization, at economic policies ay maaaring harangin o reviewin ng paulit-ulit bago maisakatuparan. Ito ay maaaring magresulta sa pagkakaantala o pagbawas ng mga pondong nakalaan sa mga proyektong ito. Pag-usapan naman natin sa pagkakataong ito kung ano ang magiging impact sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte kung makakapasok ang lahat ng Team Suka sa Senado. Ang kasalukuyang impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay isang mainit na issue sa ating bansa. Kung Team Suka ang magiging dominanteng puwersa sa Senado, maaaring mag-backfire ito sa mga naghain ng impeachment complaint. Kung ang Team Suka ay kakampi ni VP Sara, maaaring mapahina nila ang impeachment process. Ngunit kung tutol sila kay VP Sara, maaari nilang itulak ang impeachment at palakasin pa ang kaso laban sa kanya. Sa parehong paraan, ang Senado ay maglalaro ng mahalagang papel sa magiging kapalaran ni Vice President Sara Duterte. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang suporta ng Iglesia ni Cristo sa isang political slate ay isang game changer ngayong eleksyon. Kung Team Suka ang kanilang pipiliin, maaaring magdulot ito ng matinding epekto sa gobyerno, Senado, at maging sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Maaaring mapalakas ang oposisyon, mapalakas ang checks and balances, ngunit maaari rin itong magdulot ng division at gridlock sa ating gobyerno. Ngunit higit sa lahat, hindi lamang ang suporta ng mga reliyosong organisasyon ang magpapasya sa kinabukasan ng ating bansa, kundi ang boses ng bawat botanteng Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga boto. Sa darating na eleksyon, anuman ang mangyari, nasa kamay natin ang tunay na pagbabago at pagunlad ng ating bansa. Kailangan lamang maging matalino, mausisa, at higit sa lahat, hindi nagbebenta ng boto mula sa mga pulpolitiko na mag-aabot ng samut-saring mga paayuda bilang kabayaran sa gagawin nilang pagkulimbat sa pondo ng bayan na dapat sana'y nagagamit para sa ikabubuti ng lahat ng mga mamamayang Pilipino.